the consensus that we came to is that it is precisely now that we must coordinate our efforts. So that is what we are going to do. Ipapatuloy natin yung ASEAN Summit. Ngunit, the way that we describe it is that we have, it is a bare bones ASEAN Summit. Pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Pilipinas sa Mayo tuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Presyo at supply ng pagkain, migrant workers, sentro sa pulong. A few manufacturers have advised us already that they plan to increase some of their items, okay? I think there was only one which said all their items kailangan magtaas. And this particular company, ang kanyang manufacturing concern or firm is based outside Metro Manila. Presyo ng ilang produkto sa supermarket tataas pagsapit ng April 1 ayon sa Supermarkets Group. Presyo ng karneng baboy posibleng pumalo sa 500 pesos ang kada kilo. Para masigurado natin na pag maglunsad na tayo ng payout na panibago, na special payout for them, nandun na lahat. Ayaw na namin yung frustrating na may second payout na wala pa rin sila. We need to painstakingly go through it one by one. Listahan ng benepisyaryo aayusin muna ng Department of Social Welfare and Development bago magsagawa ng panibagong payout ng ayuda. Sabi po natin na ng Philippine National Police po ay kakasuhan ang ganong uri ng sistema na ginagawa nila na magpapagas at hindi po magbabayad. Ito po ay kasong istapa. Isa po itong kriminal na kakasuhan ng Philippine National Police ang mga ganitong uri ng aktibidad. Sasakyan na tinakbuhan ng isang gasolinahan matapos na magpa-full tank sa Quezon City. Hinahanap na ng mga otoridad. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hindi ipagpapaliban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdaraos ng Leaders Summit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na nakatakda sa buwan ng Mayo. Sa kabila ito ng panawagan ng ilang mambabatas na pagtitipid sa gastos sa ASEAN dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ang balita ni Nel Maribohok. The consensus that we came to is that it is precisely now that we must coordinate our efforts. So that is what we are going to do. Ipapatuloy natin yung ASEAN Summit. Ngunit, the way that we describe it is that we have, it is a bare bones ASEAN Summit. Tuloy ang nakatakdang pulong ng mga lider ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Pilipinas sa Mayo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinuha niya ang pananaw ng kapwa ASEAN leaders at tinanong kung nais na ipagpaliban muna ang pulong sa gitna ng gulo sa Middle East. Base sa naging consensus, ngayon ang tamang panahon upang magsama-sama ang ASEAN nations nang mapag-usapan kung ano ang mga nararapat gawin. Ayon pa sa Pangulo, mas magiging maikli ang leaders meeting at tututok lamang sila sa tatlong mahalagang issue na may kaugnayan sa epekto ng Middle East conflict. We will be talking about three main subjects, about the supply of petroleum and petroleum products, about the supply of food and the price of food, and migrant workers. Those will be the three subject matters that we will be taking up in the ASEAN Summit. It will be over a period of maybe a day and a half, imbes na yung mahaba all day what we had planned. Dagdag ni PBBM, posibleng tuloy rin ang ikalawang ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. So sa ngayon, tentatively, tuloy pa yung sa November dahil importante din yun because the other world leaders will be coming here. Galing sa Europe, yung ating sa China, yung ating sa Korea, sa Japan, kailangan talagang pag-usapan lahat ng mga pangyayaring ito. So it's going to be very important also. Sinagot rin ng Pangulo ang naging panawagan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tipirin ang gastos sa ASEAN. Ginawa na namin. Tapos na yun.
That's why we did it. That's why we did this. That's exactly why we did it. One of the big reasons why we did this. Yeah. Sa inihaing resolusyon ni Congressman Leviste, nais nito na ibaba na lamang sa 10 bilyong piso ang pondo para sa ASEAN mula sa mahigit 20 billion pesos na kabuuang pondo. Ang matitipidaan niya dito ay tulong na lamang sa mga apektado ng krisis. Samantala, ayon kay Pangulong Marcos, hindi isinasantabi ng pamahalaan ang posibleng amyenda sa Oil Deregulation Law. Pero may mas dapat anyang tutukan ang gobyerno ngayon. You know, we will have to amend the oil regulation. Mahaba pang diskusyon yan. I don't know when it will come out. So we're focused right now on the immediate, what we can do immediately. Kagaya nung sinabi ko sa statement ko, kung ano yung maaari nating paratingin kaagad na tulong sa taong bayan, yun ang aming ginagawa. Yun ang namin pinag-iisipan ngayon. Ayon pa kay PBBM, bukod sa crude oil, patuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng gasolina, diesel, kerosene at jet fuel. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, nakatanggap na malaking grant ang Department of Finance mula sa bansang Australia para sa mga programang pang-ekonomiya ng bansa. Ang grant ay nagkakahalaga ng 45 million Australian dollars o 1.9 billion pesos. Ang nasabing pondo ay inaasahang makatutulong upang makalikha ng mas maraming trabaho at mas mapatatag pa ang mga polisiya at industriya ng pagnenegosyo sa bansa. Ito ay sa ilalim ng programang Promoting Growth, Resilience, Economic Stability, and Sustainability in the Philippines na isang flagship initiative ng Australia para sa Pilipinas. Ilan sa tututukan ng programa ang pagpapaunlad sa mga small and medium-sized enterprises upang matulungan silang mamuhunan sa clean energy, climate mitigation at iba pang growth-enhancing sectors. Sa ibang balita, handang ibentang muli ng negosyanteng si Ramon Ang sa gobyerno ang Petron Corporation. Sinabi nito na mas mainam pa kung bibilhin na lamang uli ito ng pamahalaan kaysa magpatupad ng price control. Patay ang gobyerno yan, $20-30 billion a year subsidy. Kaya ang ginagawa nga ng ibang bansa ngayon, dinideregularize na rin yung oil industry nila para market force. If government is willing to come into Petron, I'm inviting the government to come in, invest in Petron. And they can take major stake for the whole company. I don't mind. Binigyan din ni Ang na hindi nila sasamantalahin ang krisis upang kumita lamang na mas malaki. Kahit na mas mataas yung pagkabili namin, kung yung market mababa, hindi bali na, sa sakripisyo na namin, bibili na namin yung mas mahal na crude. So, lilit yung income. Para lang sigurado hindi tayo ma-run out of crude oil. Bukas rin anya siyang isapubliko ang kanilang records ng kumpanya upang ipakita kung magkano talaga ang kanilang kinikita. Isinusulong naman ng Department of Science and Technology o DOST ang paggamit ng homegrown e-mobility solutions gaya ng electricity jeepney o electric jeepney, e-trikes at e-ferries. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, napapanahon ang pamumuhunan ng pamahalaan sa mga teknolohiyang likha ng mga Pilipino para sa mga Pilipino, gaya sa sektor ng transportasyon dahil sa nararanasang oil crisis. Dagdag ng ahensya, ang pagtangkilik sa mga proyektong tulad nito ay isang hakbang tungo sa mas maaasahan at mas sustainable na transport system na tutugon sa malaking pangangailangan ng mga Pilipino. Lalo pang dumami ang bilang ng mga gas station na nagsara na dahil sa kawalan ng supply base sa datos ng Philippine National Police. Samantala, hinahanap na ng mga otoridad ang driver ng isang sasakyan na matapos magpa-full tank ay tinakbuhan na lang ang gas station nang hindi nagbabayad. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hapon nga po, bumaba na siya sa 387. Ngunit tumaas na naman siya sa 425 dahil may additional na nagsara.
Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga gasolinahan na nagsasara dahil sa nararanasang krisis sa langis. Sa datos ng Philippine National Police, mula sa 14,485 na mga gasoline station sa bansa, umabot na sa nasa 425 ang nagsara. Pinakamarami dito ang mula sa Cordillera Administrative Region o CAR na nasa 79. Pumangalawa naman ang Region 3 na may 46 at sinundan ito ng 44 mula sa Region 8. Mayroon ding 4 na naitala sa National Capital Region, partikular sa Quezon City. Base po sa initial na investigation na binigay ng mga MPCC, yung ating po Municipal Price Coordinating Council, sila daw po ay nawalan ng stock. Samantala, kinumpirma din ng PNP na 6 na ang nakasuhan nilang gasolinahan dahil sa hoarding at profiteering. Ang 3 nahuli ay mula sa Eastern Samar, Ginubatan Albay at Placer Masbate. 2 ang nahuli sa profiteering mula sa Eastern Samar at Santa Cruz, Davao del Sur, habang ang isa ay mula sa Gimba, Nueva Ecija na nahulihan naman ng 87 empty cylinder ng liquefied petroleum gas o LPG. Yung Batas Pambansa bilang 33 ay hindi niya lang sinasakop yung mga petroleum products na kilala natin na bilang gasolina, crudo, kasama po dyan yung mga sinasabi natin na LPG. Kaya po, ito po yung nahuli na, kaya po, noong March 14, 2026, ito po yung nahuli ng Region 3 na CIDG po. Hinahanap naman ng PNP ang isang Innova na matapos na magpa-full tank sa halagang 5,000 piso sa isang gasolinahan sa Quezon City ay tumakbo ng hindi nagbabayad. Sinasabi po natin na ng Philippine National Police po ay kakasuhan ang ganong uri ng sistema na ginagawa nila na magpapagas at hindi po magbabayad. Ito po ay kasong istapa. Isa po itong kriminal na kakasuhan ng Philippine National Police ang mga ganitong uri ng aktibidad. Sa kabila nito, tiniyak naman ng PNP ang masusing pagbabantay para protektahan ang publiko laban sa mataas na presyo ng produktong petrolyo sa gitna ng kakulangan sa supply. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tagumpay na naiwasan ng barko ng Philippine Navy ang muntik ng pagbangga ng Chinese warship sa isang insidente sa karagatang sakop ng Pag-asa Island. Sa video ng Armed Forces of the Philippines Western Command, makikita na halos dumikit na ang barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China sa barko ng Pilipinas. Ayon sa AFP, mapanganib ang ganitong distansya at malinaw na paglabag ng China sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Panawagan ng WESCOM sa PLA Navy, sumunod sa international law, maging profesional sa kanilang maritime operations at irespeto ang soberanya at territorial rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinag-aaralan ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI ang pagpapatupad ng 5% taas singil sa hospital fee. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose De Grano, apektado na rin ng krisis sa enerhiya ang presyo ng gamot, medical supplies, transportasyon at iba pang gamit gaya ng generator sets na hindi dapat mawala lalo na sa mga ospital. Ayon kay Dr. De Grano, bagaman lumipat na ang ilang pribadong ospital sa paggamit ng renewable energy, mas mataas naman ang gastos. Sa ngayon anya ay mag-oobserba muna sila kung hanggang saan ang kayang isustine ng mga ospital sa kung ano ang mayroon sila. Kung kailangan anya na magtaas ng singil, umaasa sila na hindi magiging malaki ang epekto sa kanilang mga pasyente. Iminungkahi ni Senator Amy Marcos sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na pansamantala munang isuspendi ang pagpapatupad ng salary deductions. Ito'y upang matulungan ng mga Pilipino na makatugon sa problema sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Partikular na hinimok ng senador ang Social Security System o SSS
Government Service Insurance System o GSIS, Pag-ibig Fund at ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na pansamantalang ipagpaliban ang koleksyon kasabay ng pagpapatupad ng loan moratorium upang mapagaan ang pasanin ng mga manggagawa at iba pang sektor. Panawagan ng mambabatas, hayaan munang matanggap ng mga empleyado ng buo ang kanilang sweldo habang umiiral pa ang krisis sa enerhiya, bunsod ng gulo sa Middle East. Posible nang maramdaman ang bahagyang pagtaas sa presyo ng ilang produkto sa pamilihan. Ayon sa ilang supermarket, kakailanganing magtaas ang presyo dahil sa tumataas sa presyo ng raw materials. Ito ang balita ni Mia Alonzo. A few manufacturers have advised us already that they plan to increase some of their items, okay? I think there was only one which said all their items kailangan magtaas. And this particular company, ang kanyang manufacturing concern or firm is based outside Metro Manila. Nag-abiso na ng taas presyo sa ilang produkto ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAGASA. Ilan sa mga posibleng tumaas ay ang presyo ng ilang brand ng noodles, delata, bottled water at ilang non-food items. Babala pa ng grupo posible nang ipatupad ang price increase pagsapit ng April 1. Samantala, wala pa namang inaasahang paggalaw sa ibang produkto gaya ng kape, gatas at tinapay. Paglilinaw ni PAGASA President Stephen Cua, selective o iilan pa lamang ang kumpanyang nagpahayag na magtataas ng presyo. Gayunman, may mga food manufacturers na rin umano ang nangangamba sa kahihinatnan ng kanilang operasyon kung magtutuloy-tuloy pa ang gulo sa Middle East. Nagbigay naman ng kasiguruhan ng ilang manufacturers group na hanggat kaya nilang hindi magtaas ng presyo sa kanilang produkto ay gagawin nila ito. Kaya nga sabi namin, hanggat makaya nila, kakayanin nila, they will hold on to it muna. Because it is their concern also of the reactions of our people. Kasi ang nangyayari kasi, talagang ayaw ko yung masyadong natataranta sila. Kasi kawawa naman ng tao eh. Ang kawawa dyan, yung walang pambili. Ang medyo concern later on is not price but supply, no? Kung mawala ng raw materials ang ibang manufacturers, they may have to temporarily close down some production lines, no? And this will lead to temporary unemployment and again, additional problems on top of the OFWs are already being flown home here. Samantala, nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng umabot sa 500 pesos ang presyo sa kada kilo ng karne ng baboy dahil sa tensyon sa gitnang silangan. But we will not take any chances. The DA will do everything para masigurado na hindi mangyayari yung ganon. And of course, yung importation is also another option for us dahil mas malaki yung mababang presyo ng imported na baboy at manok kumpara doon sa locally produced. Tsaka yung pala, gusto ko rin idagdag, yung computation na yun ay para sa locally produced lang na pork at saka chicken. Tinanggap na rin ng National Price Coordinating Council o NPCC ang mungkahi ng kagawaran na magtakda ng 50 pesos price ceiling kada kilo ng imported na bigas sa loob ng 30 araw. Sa ngayon, tiniyak ng ilang grupo ng manufacturers, market association at ahensya na bagamat may pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin ay minimal lamang ito kaya't hindi dapat na magpanik ang publiko. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Daang-daang kaso na kinasasangkutan ng mataas na opisyal ng pamahalaan ang natuklasang nakapark o hindi umuusad sa opisina ng Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, natuklasan ito sa ginagawa nilang inventaryo ng mga kaso. Isaan niya sa mga kaso ay 12 taon nang nakatenga sa Ombudsman. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. I can only speak for the office that has been inventory or subject to inventory at yun po yung high-ranking officials. There are about 350 cases that are pending from as soon as we came in. May nakita ko tayong 350 cases.
Nasa 350 cases na kinasasangkutan ng matataas na opisyal ng gobyerno ang nakabinbin pa rin sa Office of the Ombudsman. Ito ang napag-alaman ng tanggapan sa nagpapatuloy nilang physical inventory of cases bilang parte ng kanilang digitalization efforts. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang daan-daang pending cases ang ilan sa naabutan nila nang maupo sa tungkulin si Ombudsman Crispin Remulla noong October 2025. Natuklasan na rin mayroong nakabinbin sa kanilang opisina na umaabot na ng 12 taon. Yung mga respondents ho niyan ay mga nagre-retire na. So kukuha sila ng ng clearance, yun pala for their retirement and to be able to receive yung retirement benefits ho nila, ngunit meron pa pala silang kaso na hindi namin alam. Giit ni Clavano, zero backlog ang kanilang target, kaya naman puspusan na sila na magkaroon ng organisadong records. Pinabilis na rin ang mga patakaran kung saan 90 days na lamang ang nakalaan para sa fact-finding, habang 2 buwan o 60 days naman para sa preliminary investigation. Dating umaabot ang mga ganitong proseso ng 1 hanggang 2 taon. Dagdag pa ni Clavano, balak nilang umikot sa iba't ibang ombudsman office sa buong bansa upang personal na makita ang sitwasyon sa kanilang satellite offices at masigurong walang nangyayaring unnecessary human intervention sa mga kaso. May nakakarating anya kasing sumbong sa kanila na may nangyayaring parking ng mga kaso o sinasadyang hindi pagalawin ang mga ito. There are reports about that scheme, no, na may pinapark na kaso dito, and obviously yung kahulugan nun is hindi pinapagalaw ang kaso, no. And I think yun po talaga ang magiging result, no, nung bagong rules na wala na mangyayaring ganung parking. Ayon kay Clavano, hindi na pwede ang ganitong sistema sa kanilang tanggapan. Plano nilang maglatag ng sentralisadong dashboard na magpapakita ng status ng bawat reklamo mula sa unang yugto ng filing sa Ombudsman hanggang sa tuluyang maisampa sa korte. Pagbibigay din ni Clavano, ito ang ilan sa marami nilang aksyon upang labanan ang korupsyon sa Office of the Ombudsman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naninindigan si House Justice Committee Chairperson Congresswoman Jervil Luistro na sinusunod nila ang rules of impeachment at ang saligang batas sa proseso ng impeachment hearing nila laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, may tuturing namang test of fitness sa leader ng bansa ang isinasagawang impeachment proceedings ng Kamara laban sa pangalawang Pangulo ayon sa isa pang komite o miyembro ng komite. Ito ang balita ni Rosalie Cos. And we cannot stop them at any stage of the proceeding from resorting to measures like petition, no? However, in as far as the Justice Committee is concerned, we are merely following the rules of impeachment, which was approved and adopted pursuant to the power that was given under the Constitution. Sa saligang batas galing ang kapangyarihan ng Kamara na makapagsimula ng impeachment. Nagkabatay sa mandatong ito ang ipinapatupad na panuntunan ng House Committee on Justice sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang paninindigan ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Pero anya, hindi nila mapipigilan ng sino man na maghain ng petisyon laban dito sa Korte Suprema. And I wish to state for the record as well, lahat ng ginagawa sa Justice Committee are strictly in accordance with Section 7 of the Rules of Impeachment. No? Sinusunod natin ang rules of impeachment, ang Constitution, and even the decision and the resolution of the Supreme Court in the case of Duterte versus House of Representatives pertaining to the first impeachment complaint that happened in 2025, decided in 2025. Hanggat wala namang inilalabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema, tuloy lang ang proseso sa Kamara, ayon sa isang House Justice Panel member. Pero kami, hanggat hindi ito pinatitigil, hanggat walang TRO,
na nilalabas ang Korte Suprema, magtutuloy-tuloy lamang ang aming pagdinig dito sa Kamara. Dagdag pa nito, kung hindi mapagkakatiwalaan ng pondo ng tanggapan ng Vice Presidente at ng isang kagawaran si Vice President Duterte, mas lalong hindi umano maaaring ipagkatiwala sa kanya ang pambansang pondo. Kabilang sa aligasyon laban kay VP Duterte ay ang maling paggamit ng confidential funds. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng worth 600 million na pondo sa iyong departamento at sa iyong opisina, paano pa kaya pag ikaw ay naging Pangulo ng Pilipinas kung saan trilyon na ang hahawakan mong pondo? Binigyang diin ni Congressman Chua, mahalagang maisagawa ang proseso ng impeachment laban sa Vice Presidente dahil test of fitness anya ito para sa isang leader ng bansa. Kaya nga po napaka-importante rin na siya po ay ma-try dito sa impeachment dahil ito pong impeachment, ito po ay test of fitness ng ating mga leader. So hindi po ba test of fitness ito? Dahil ngayon test of fitness and conduct. So kung sa maliit, sa akin pong palagay, hindi naman po maliit yung 600 million. Pero sa maliit na pondo, sa 600 million, hindi ka mapagkakatiwalaan, paano pa sa trilyon-trilyon pondo? Ipinapasapina na ng House Justice Committee ang ilang evidentiary documents at witnesses para sa pagpapatuloy ng pagdinig sa dalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa April 14. Ayon kay House Panel Chairperson Luistro, kabilang ito sa kanilang mandato at itinanggi ang aligasyong fishing expedition nito. May tugon din ito sa pagbatiko sa House Panel ng abogado ni VP Duterte sa perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay Attorney Paulo Panelo Jr., bulag na pagtanggap ang ginawa ng House Committee on Justice sa anyay polluted source para lamang maisagawa ang umanay politically motivated agenda. Hindi naman lahat ng inoffer na evidence ng complainant are accepted with gospel truth. No! The purpose of this hearing proper is to check, to test the veracity of the allegations in the complaint, of the affidavits, including the evidence which will be presented in support of the allegations in the complaint. Gate din ng House Justice Panel Chairperson, wala itong nakikitang hadlang para maipresenta ang mga kinakailangang dokumento at testigo sa pagpapatuloy ng pagdinig. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa kanilang petition for certiorari with prayer for TRO ang pagkwestiyon kung maaring payagan ang Kamara na ituloy ang pagdinig. Umaasa ang petitioners na pakikinggan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang mga kahilingan. Let me be clear at the outset. This petition is not about placing Vice President Sara Duterte above accountability. It is about ensuring that accountability remains constitutional. Impeachment is a grave constitutional process. It is not a political free-for-all process. Sa ibang balita, nagbabala ang China sa Estados Unidos dahil sa nila'y pagdadala ng conflict at chaos ng digmaan sa Asia-Pacific region. Kasunod ito ng pahayag ng Washington at mga kaalyado nito na kanilang pag-aaralan ang pagtatayo ng pasilidad sa Pilipinas para sa paggawa ng mga armas. Ang desisyon ay mula sa Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience, isang grupo na 16 na bansa kabilang ang Britanya, Australia, Japan, South Korea at Pilipinas. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang naturang pasilidad ay magdudulot ng destabilization sa rehiyon. Dagdag pa niya, magbibigay lamang ito ng hindi magandang epekto at magbabackfire sa bansang handang maging power at ammunition depot ng Amerika. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack Ocampo na nasa Chester, United Kingdom.
Yes, magandang gabi naman sa iyo dyan sa Pilipinas. Sa ikalawang pagkakataon, pinalawig ni US President Donald Trump ang ibinaba nitong suspensyon ng pag-atake sa energy infrastructure ng Iran habang gumugulong ang negosasyon sa magkabilang panig. Tila hindi naman nagustuhan ng Iran ang pahayag ni Trump kaugnay ng umano'y regalong langis na pinadaan sa Strait of Hormuz gamit ang Pakistani flagged oil tankers. Ito ang balita ni Noel Poliarco. They now have the chance, that is Iran, to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it. 48 hours, 5 days. At ngayon, extended uli ng 10 araw ang pagpapaliban ng Amerika sa pagbomba sa energy infrastructure ng Iran. Habang wala pang desisyon ang Iran, tuloy ang pagkilos ng US military. Ayon kay US President Donald Trump, ang Iran ang humiling ng pagpapaliban habang ginagawaan niya ang negosasyon ng magkabilang panig. Ang 10 araw na deadline ay matatapos April 6. Pero hanggang ngayon ay walang pangalan ng opisyal mula sa Iran ang ipinakilalang katransaksyon ng US. Ang ilang naiwang matataas na opisyal, hayagan namang sinasabi na walang negosasyong nagaganap. Sa kanyang pinakahuling pahayag, sinabi ni Iran Parliament Speaker Mohammad Ghalibaf na walang sino man ang maaaring magdikta o magbigay ng ultimatum sa Iran. Si Iran Vice President Esmail Esfahani naman, sinabing wala nang halaga sa kanila ang urong-sulong na deadline ni Trump. Aniya, isang pagkakamali lang ng US, tutuldukan nila ang pagkatalo nito. Kaugnay rin ng kasunduan, inihayag ni Trump ang sinasabi niyang malaking regalo ng Iran na may kaugnayan sa langis. They were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. Ngunit ayon sa Iranian political analyst na si Syed Mohammad Marandi, hindi ito gagawin ng Islamic Iran lalo na bilang regalo. Aniya, kung may pinayagan mang makadaan sa Strait of Hormuz, wala itong kinalaman sa Amerika. Ilang oras matapos ang pagsisiwalat ni President Trump ng aniyay regalong langis, naglabas ng mabigat na pahayag ang isang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard laban sa Iran. Ayon kay IRGC Senior Commander Hussein Nejat, nagtiwala sila sa Pakistan kaya sila pumayag na makadaan ang barko nito sa Strait of Hormuz. Kung totoong napunta sa US ang nasabing langis, ayon sa Iran, nagtraidor ito sa kanila. Kasunod ng palitang ito, sinuspindi ng Iran ang pagdaan ng oil shipments ng Pakistan sa Strait of Hormuz, ayon sa ulat ng Pakistani media. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, ipinagbabawal na ng International Olympic Committee ang mga transgender women sa pakikilahok sa Female Olympic Games. Kasunod ito ng bagong pulisiya ng komite na naglilimita sa eligibility requirements na tanging biological female lamang ang papayagan sa mga pambabaing laro. Ayon kay IOC President Kirsty Coventry, ang bagong pulisiya ay base sa siyensya alinsunod sa umiiral na one-time mandatory genetic screening sa mga atleta. Aniya, pinatutunayan ng siyensya na ang individual na ipinanganak na taglay ang male chromosomes ay mas malakas at mas mahaba ang resistensya. Malinaw aniya na hindi maaaring itapat ang isang transgender female o biological male sa isang tunay na babae, lalo na sa larangan ng palakasan. Layunin din ng bagong pulisiya na protektahan ang kaligtasan ng mga kababaihang manlalaro. Ang bagong pulisiya ay ipatutupad simula sa Los Angeles Olympic Games sa 2028. Sa bansang China, naglabas ang pamahalaan ng bagong pulisiya na nagbabawal sa mga paaralan sa China
ng madalas na pagbibigay ng exam o pagsusulit at labis na homework sa mga estudyante. Ayon sa bagong pulisiya ng Ministry of Education, ang hakbang na ito ay upang bawasan ang academic pressure sa mga mag-aaral at mapagbuti ang kanilang mental health. Ayon sa ahensya, ang labis na homework at madalas na pagsusulit ay nakaaagaw sa oras ng pahinga ng mga mag-aaral na nagiging dahilan ng sobrang stress at kakulangan sa tulog na nauuwi sa depresyon. Dagdag pa ng Chinese Education Ministry, maaari namang makakuha ng mataas o maayos na marka ang mga mag-aaral kahit hindi sila lubhang na pabibigatan sa mga pagsusulit o aralina. Nagsimula ng pumila sa mga gasoline station ng mga tricycle drivers sa Iloilo City matapos nilang matanggap ang kanilang fuel subsidy coupon mula sa lokal na pamahalaan. Ang mga driver sa Western Visayas ay matatanggap na ang kanilang 5,000 pisong ayuda sa darating na April 8 ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ito ang balita nila Lane Moreno. Simula kaninang umaga, dumagsa na ang mga tricycle driver sa isang accredited gasoline stations sa Haro, Iloilo City. Ito ay para palitan ang natanggap nilang 500 pesos fuel subsidy coupon mula sa city government. Ang pagpapagasolina nila ay mula lamang alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at kailangan nilang magpresenta ng ID para makapagpagasolina. Mag-present na sila sang ilang mga ID and coupon. Hindi ginepagpugungan ang ilang mga tricycle kung hindi mag-match sa plate number nga nakabutang man sa coupon, no? Sa buong Iloilo City, mahigit 1,000 drivers at operators na ang nakatanggap ng tig 500 pesos na fuel subsidy coupon. 3 malalaking malls naman sa lungsod ang magpapatupad ng mall adjustment hours simula sa March 30. Kabilang dito ang Robinsons, SM City at Festive Walk. Ito ay para makatipid sa paggamit ng enerhiya. Mula sa 10 a.m. hanggang 9 p.m. na mall hours tuwing Lunes hanggang Linggo, magiging 11 a.m. hanggang 9 p.m. na ito, habang 10 a.m. hanggang 8 p.m. naman ang Festive Walk. Inanunsyo naman ng Department of Social Welfare and Development na simula sa April 8, mamahagi na sila ng tig 5,000 pisong ayuda sa mga driver. Pero uunahin muna ang mga highly urbanized cities sa rehiyon. Kailangan lamang ng mga driver na magpakita ng driver's license sa mga payout centers dahil ang local government unit na ang magbibigay ng listahan ng registered tricycle drivers. Dapat personal din ang pagkuha ng ayuda. I-verify naman ito ng DSWD bago mag-release ng payout. Ang DSWD magasugod na sa payout para sa ato naapektuhan ng mga driver. Unahon naton ang mga drivers sa Tricycles Operators and Drivers Associations o ginatawag naton nga TODA. Ang aton ng mga drivers maghahatagan sa 5,000 pesos kada drivers. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itutuloy pa rin ng Transport Group na piston ang kanilang mga protesta sa mga susunod na araw hanggat hindi nila pinakikinggan o hindi nila pinakikinggan ng gobyerno ang kanilang mga daing. Samantala, ang Transport Group na Manibela hindi na palalawigin pa ang kanilang tigil pasada na magtatapos ngayong araw. Ito ang balita ni JP Nunez. Magtutuloy-tuloy ito sa mga susunod na mga araw at hanggat hindi binabasura yung old regulation law, hanggat hindi tinatanggal yung isa-stock sa langis at yung bat sa langis, hanggat hindi iniro-roll back sa 55 pesos yung supply, yung crudo natin, ay magtutuloy-tuloy yung protesta. Sumama na! Sumama na! Hindi hihinto ang grupong Piston sa kanilang mga panawagan hanggang marinig sila ng pamahalaan. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, sa mga susunod na araw ay meron pa silang isasagawang iba't ibang klase ng protesta. Kaninang tanghali, muling nagtipon-tipon ang mga miyembro nito at iba pang grupo sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Matapos nito ay tumulak sila patungong Menjola sa Maynila upang doon ituloy ang protesta. Sa ngayon, hinaing pa rin ng grupo ang issue sa supply at presyo ng langis, pati na ang mga tsuper na hindi nabigyan ng ayuda.
Naniniwala naman ang transport group na Piston na mas magiging epektibo ang pamamahagi ng mga ayuda sa mga tsuper kung idirekta na itong ibibigay sa mga asosasyon o federasyon ng mga jeep. Ayon kay Floranda, nasubukan na ito noon sa nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa ginawang pamamahagi ng Pantawid Pasada Card. Naniniwala ang grupo na nagkakaroon ng discrepancy sa kasalukuyang sistema na ipinapasa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Department of Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo. Ang ginagawa nila ay pinagsusumiti po ng mga pangalan ng pangalan sa LTFRB, gagawin naman ng LTFRB, papasa naman sa DSWD. Doon po nagkakaroon ng naging malaking problema kasi pag inayos ng DSWD hindi na isasama kahit nagkakaroon po ng malaking problema. Mahigpit namang binantayan kanina ng Manila Police District ang naging protesta ng Piston at iba pang grupo. Ayon sa tagapagsalita ng MPD na si Police Major Philip Ines, maximum tolerance ang kanilang ipinatutupad. Subalit kapag nalabag na ng mga nagpoprotesta ang karapatang pantao ng ibang individual ay mapipilitan silang kumilos. Maximum tolerance po, pinakamataas na antas ng pagtitimpi. Pero ang maximum tolerance po ay mayroon pong hangganan. Samantala ang transport group na Manibela na nagsagawa ng 2 araw na tigil pasada kahapon at ngayon, hindi na palalawigin pa ang kanilang tigil pasada. Kanina nag-anunsyo rin ang grupo sa kanilang Facebook page na kanselado na ang kanilang nakatakdang pagtitipon sa Welcome Rotonda. Ayon kay Mar Valbuena, ang presidente ng Manibela, matapos ang pagdinig sa Senado kahapon kung saan ipinahayag niya ang hinaing ng mga tsuper, unti-unti nang nabibigyan ng ayuda ang iba pang mga hindi nakakuha sa unang bugso ng payout ng cash relief assistance. Pagkatapos po ng Senate hearing, nagmadali po yung mga LGU na kumontak sa aming mga local chapters o mga panguluhan sa bawat ruta para po mag-submit ulit ng mga panibagong master list po listahan ng aming mga drivers. Humingi naman ang Manibela ng pasensya sa mga commuter na naapektuhan ng kanilang tigil pasada. Pasensya kami sa sobrang kabagalan at kalituhan, pabago-bagong mga polisiya ng gobyerno, kaya kami nag-i-strike, kaya humihingi din kami ng pasensya sa ating mananakay na mga naapektuhan po dito sa mga transport strike na ginawa po natin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, tiniyak ng pamahalaan na gagawin nito ang lahat upang hindi umabot sa worst-case scenario ang Pilipinas. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi tumitigil ang pamahalaan sa paghahanap ng mga mapagkukunan ng oil supply upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo. Kasama rito ang enerhiya mula sa mas murang krudo. Tinutulungan na rin anya ng Department of Energy ang mga renewable energy developers upang tapusin ang kanilang mga proyekto ng maaga. Tinanong natin dyan si Secretary Sharon Garin at ito ang kanyang sinabi. And I quote, "We are stocking up and now in dialogue with other countries like India, Argentina, Canada, and other countries that do not rely on Middle East for their petroleum." End of quote. Nakatanggap ng ilang problema sa listahan ng mga beneficiary ang ayuda para sa transport sector, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, kailangan muna itong maisaayos bago ang susunod na payout ng ayuda sa mga tsuper. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pag maglunsad na tayo ng payout na panibago, na special payout for them, nandun na lahat. Ayaw na namin yung frustrating na may second payout na wala pa rin sila. We need to painstakingly go through it one by one. Aayusin muna ng Department of Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo ng cash assistance para sa mga transport group bago simula ng susunod na round ng pamamahagi ng ayuda. Aminado si DSWD Secretary Rex Gatchalian
na malaking hamon sa kanilang araw-araw na pamimigay ng ayuda ang listahan na ibinibigay ng iba't ibang transport group. Gaya halimbawa ng tricycle at jeep na hindi updated ng operator ang listahan ng kanyang mga driver, lalo na kung paiba-iba ang driver nito, pero ang idinideklara nito ay isang driver lang kaya hindi napapasama sa listahan ng iba. Hindi dahil ayaw ng LTFRB update, pero minsan yung mga operators natin, both for tricycle or jeep, in the case of the tricycle sa LGU, hindi na-update ng operator mismo yung operating details niya. Pero we're almost there, at ang maganda nito, pag napulido na natin tong listing ng first round, the next round, nandun na sila lahat paulit-ulit. Ang mga TNVS naman, kulang-kulang din ang ibinibigay nilang listahan. Kaya nga nagtataka kami, galing na nga sa kanila, sila na nag-submit, hindi pa rin kompleto. For whatever reason, I don't know, but clearly doon sa ride-hailing, yung sa TNVS, in particular Grab, they were obviously omitting yung mga tempo drivers na tinatawag, which is becoming a big issue. Ang quota nila, let's say, X amount of drivers, but lo and behold, ang dami pa pala nilang nakakubli na sa mata ng LTFRB colorum, pero sa mata nila legit kasi nasa loob ng system nila. Sabi ng kalihim, dapat sa mga company pa lang ayusin na ang listahan. Pagdating ng LTFRB, sila naman ang magko-cross-matching, sasalain kung may lehitimong permit to operate. At ang DSWD naman ang titingin ng mga duplicity para maiwasang magdoble ang pangalan ng mga mabibigyan ng ayuda. Sa ngayon, tatapusin muna ng DSWD ang payout hanggang bukas bago i-consolidate ang listahan para sa susunod na round ng ayuda ay maisama na lahat, kabilang na ang mga wala sa listahan at hindi nakakuha ng ayuda. Plano nila na bumaba sa lahat ng LGU sa Metro Manila para ayusin ang listahan. Ang plano namin next week ng LTFRB, may mga joint help teams na pupunta sa mga local government units para upuan one by one yung mga jeepney operator and driver association para makita sino pa sa mga hanay nila ang hindi napapasama sa payout. Ngayong araw, mga delivery services ang nakaschedule sa ayuda. Sa City of Manila pa lamang, nasa mahigit 21,000 na ang inaasahan nilang makakatanggap ng ayuda. Gayunman, marami ang dumadaing na wala sa listahan kahit ilang beses na silang nagpatala. Nagpadala naman sila Lamob ng link tungkol doon sa fuel subsidy. Nag-register po kami ron. Tapos, nung isang araw lang po, may lumabas na naman na panibagong link at nag-register na naman ulit kami. Pero, 2 beses po. Tapos, yun pa rin sir, wala pa rin po yung pangalan namin sa master list. Nang hihinayang si Dominic, inaasahan sana nila ang ayuda pantawid sa darating na long holiday dahil ilang araw silang walang kita. Yun nga po iniisip namin yung holiday. Kasi kagaya po ngayon sir, matumal na rin po yung biyahe. Tapos mababa pa yung fare nila Lamob. Ang kinikita po namin ngayon, yung budget lang para kinabukasan. Pag hindi kami nagbiyahe kinabukasan, sa sunod na araw, wala na kaming budget. Hindi po kasi nila nakikita yung hirap ng tao kasi nasa taas sila. Subukan nilang bumaba, subukan nilang maging rider, subukan nilang magtrabaho na minimum wager lang. Sigurado, baka pati sila umangal, baka sila umangal rin sa nararanasan ng mga tao ngayon. Tapos yung 5,000 na ayuda, pahirapan pa makuha, pahirapan ka pa na kung ano-ano pang kailangan gawin para lang sa 5,000. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paninindigan sa tungkulin at paglaban sa mga mapang-abuso. Ito ang naging sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatapos ng Philippine National Police Academy silang paglaom Class of 2026. Samantala, may direktiba naman ang Pangulo patungkol sa mga tiwaling pulis. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The PNP, together with NAPOLCOM, must also maintain a zero-tolerance policy for corruption and for human rights abuses. There is no room in this profession for those who bend or break the law. Iwasan ang korupsyon at labanan ang anumang pang-aabuso sa karapatang pantao.
Ito ang naging sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 47th Commencement Exercises ng Philippine National Police Academy o PNPA ngayong taon sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang Cavite kanina. Hinamon ni Pangulong Marcos ang Silang Paglaom Class of 2026 na tumulong linisin ang hanay ng Philippine National Police o PNP. To our graduates, I challenge you to transform the PNP into one that is deeply trusted by our citizens. Help to cleanse your ranks so that wrongdoings of a few will not destroy the reputation that you have worked so hard to achieve. Become problem solvers by fairly enforcing the law. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang Department of the Interior and Local Government at ang PNP na imbestigahan ang mga tiwaling pulis. There is no room in this profession for those who bend or break the law. I also ask the PNP and the DILG to continue conducting prompt and objective investigations into every officer that violates their oath. Ipinaalala rin ni PBBM sa mga bagong pulis ang kanilang mandato sa bansa at sa mga Pilipino. Sa gitna na rin ito ng kinakaharap na matinding hamon ng bansa dulot ng nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. As you know, our world is being shaken by conflicts. Conflicts that disrupt not only security, but the livelihood and our well-being. This is a reminder of how fragile peace and order is. Talagang may dahilan kung bakit kayo ang Silang Paglaom, sinanay na alagad ng kapayapaan na maglilingkod sa Pilipinong mamamayan. By doing your job with integrity, you can secure our communities and provide the stability that our country needs amidst these tensions. Ang taga-Baybay City Leyte na si Cadet Lieutenant Van Marie Edita Cagasan ang valedictorian ng PNPA Class of 2026. Nangako naman ang PNPA graduates na maglilingkod ng totoo sa bayan. Sa ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Sir, asahan po ninyo na kami ay magsisilbi bilang mga lingkod bayan na may integridad, disiplina at tunay na malasakit sa mamayang Pilipino. Mula sa 33,036 na applicants, umabot lamang sa 326 ang kabuuang nagsipagtapos para sa Class of 2026 ng PNPA. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagutos na ng pamunuan ng Philippine National Police na imbestigahan ang isang tauhan nito na umano'y sangkot sa moonlighting o pag-escort sa 4 na Chinese nationals sa Makati City. Isa sa 4 na Chinese ang napagalamang wanted o pugante sa China. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, inamin ng isang AFP reservist na binigyan niya ng trabaho bilang protectee o security escort ang naturang pulis. Sinabi ni Tuanyo na hindi otorisado ang pulis na magbigay ng seguridad sa mga dayuhan dahil nasa floating status ito at hindi dito nakatalaga sa Police Security and Protection Group o PSPG. Technically po, si Chief PNP lang po ang authorized na magbigay ng PSP sa pamamagitan ng pagbibigay ng authority sa director po ng PSPG. Pero may proseso po yun. Kaya nga po sinasabi ng District Director kanina, si General Randy Arceo, na posibleng tamaan yung kanyang immediate supervisor kung mapapatunayan kung bakit napabayaan na mag-render ng PSP itong nasabing Police Master Sergeant. Ang uniforme ng pulis ay natagpuan ng mga otoridad sa inuupahang kwarto ng 4 na Chinese nationals. Kaugnay nito, hindi rin ligtas sa investigasyon ang immediate supervisor ng pulis. Samantala, tiniyak ng Social Security System o SSS sa mga miyembro nito sa gitnang silangan na patuloy silang makaka-access sa mga benepisyo at serbisyo ng ahensya sa kabila ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ito ay sa pamamagitan ng digital platform na My SSS Portal. Ayon kay SSS President Robert Joseph Declaro, ang portal ay para sa mga OFW na nais mag-file ng benefit claims at loan applications. Available ang unemployment benefit para sa mga OFW na sa pilitang natanggal sa trabaho na may sertifikasyon mula sa Department of Migrant Workers.
Personal na nag-inspeksyon si Kuwait Deputy Prime Minister Fahad Yusuf Saud Al Sabah sa lugar kung saan nagaganap ang sunog sa tangke ng langis sa Kuwait International Airport. Halos mag-aapat na 8 oras na sumiklab ang sunog at hanggang ngayon ay hindi pa rin naaapula. Ang nasabing mga tangke ng langis ay tinamaan ng debris ng missile mula sa Iran. Nagbili ng opisyal sa mga otoridad na gawin ang lahat ng makakaya upang hindi kumalat ang apoy, lalo na sa mga vital areas sa paliparan. Ipinag-utos nito ang mahigpit na hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Matapos ang mga missiles, matinding ulan naman ang bumagsak sa United Arab Emirates nitong mga nakaraang araw na dahilan ng mga pagbaha. Sa Abu Dhabi, naantala ang pasok sa trabaho sa mababang bahagi ng syudad dahil sa mataas na tubig baha. Ayon sa National Center for Meteorology ng UAE, ang malakas na pag-ulan ay dulot ng isang malakas na low-pressure weather system na umiiral patungo sa kanlurang bahagi ng bansa. Kasabay ng malakas na ulan ay matitinding kidlat at kulog ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Weather Agency, ang pangkaraniwan o hindi pangkaraniwan na lakas ng ulan at hangin na dala ng weather system. Ayon sa ahensya, magpapatuloy ang pagbuhos ng malalakas na ulan hanggang sa Biyernes ng gabi, oras sa UAE. Ginaganap ngayong araw ang 2 araw na Foreign Ministries meeting ng Group of 7 Countries o G7 sa bansang France. Inaasahan sa pagpupulong ang pagbuo ng mga hakbang para matigil na ang kaguluhan sa Europa at sa gitnang silangan. Ito ang balita. It's not help for us. Like I said, very little of our energy comes through the Straits of Hormuz. It's the world that has a great interest in that. And so they should step up and heal it. Kailangan ng G7 nations ang Strait of Hormuz kaya dapat lang na sila ay kumilos para ito'y mabuksan. Ito ang pahayag ni US Department of State Secretary Mark Rubio isang araw bago ang kanyang nakatakdang pagdalo sa G7 Foreign Ministers meeting sa bansang France. Aniya, kayang pwersahin ng malalaking bansa sa Europa ang Iran na buksan sa malayang paglalayag ang Hormuz Strait kung sama-sama, lalo na't sila ang higit na apektado ng global crisis sa langis. It can be open tomorrow if Iran stops threatening global shipping. For all these countries that care about international law, they should be doing something about it. Nauna nang nagpahayag ng kagustuhan ang mga bansang Canada, Great Britain, France, Germany, Italy at Japan na solusyonan sa diplomatikong pamamaraan ang sigalot sa Middle East at malaking perwisyo ng ginagawa ng Iran sa pangaharang sa oil transport sa Hormuz Strait. Ayon sa tagapagsalita ng European Union, isa sa pinagsisikapan nila ngayon ay makabuo na mahakbang kung paano pahuhupain ang gyera. Pinaka-highlight ng agenda ngayong taon ang gyera ng Russia at Ukraine, gayon din ang US-Israel-Iran conflict sa Middle East. We need to exit from the war, not escalate this further, because the consequences for everybody around the world are quite severe. Ang Group of 7 Nations o G7 ay binubuo ng mga bansang US, Canada, Great Britain, France, Germany, Italy at Japan at ang European Union bilang partner. Bukod sa G7 countries, maikilahok din sa pagpupulong ang Saudi Arabia sa pamamagitan ni Prince Faisal bin Farhan Al Saud bilang kinatawan ng Arab at Muslim nations sa Gulf region. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Nakararanas ng biglaang pagtaas at pagbagsak sa presyo ng repolyo ang mga magsasaka sa Benguet Province nitong mga nakalipas na araw. Anila malaki na ang kanilang nalugi, kaya't panawagan nila sa pamahalaan, matulungan sana sila na maisaayos ang sistema para kahit paano ay magkaroon sila ng kita. Ito ang balita ni Grace Doctolero.
Tutulong sila ang dyan kasi mula noon na pinagmimitingan namin yan, ang best remedy talaga is price ceiling, minimum at maximum price. Kahapon umaabot sa 15 hanggang 20 pesos kada kilo ang presyo ng repolyo mula sa dating 3 pesos. Pero ngayong araw, bumagsak ito sa 10 pesos pababa matapos dumagsa ang mga magsasaka sa La Trinidad Vegetable Trading Post nang mabalitaang tumaas ang presyo. Dahil dito, halos hindi na nababawi ng mga farmer ang kanilang gasto sa pagtatanim, pag-aani at pagbibiyahe. Isa sa matagal ng pinanunukala ay ang pagkakaroon ng zoning kung saan bawat lugar ay magkakaroon ng designated na itatanim na gulay upang huwag magkapare-pareho ng produkto at hindi magkaroon ng oversupply. Pero hindi umano ito uubra ayon sa mga magsasaka. Kasi hindi pwede yung sabi nilang zoning. Kasi may ibang irrigated ang kanilang garden, may iba na rin umaasa lang sa ulan. Kaya hindi mo masabing i-zoning mo yun kasi ang area din ng tinataniman ng mga farmers ay hindi pare-pareho. Ayon kay Lorna Menzi, kailangan na ng mas maayos na sistema upang maiwasan ang biglaang pagbagsak ng presyo. Kasama sa kanilang panawagan sa pamahalaan na mamagitan sa pag-aayos ng presyo at supply ng mga gulay. Baka pwedeng na lang ninyo kami, kayo na lang ang mag-midget sa amin. Magtawag kayo ng meeting, farmer, disposer at saka buyer. Kami mag-usap-usap para hindi naman ganitong biglang bagsak, biglang taas. Mag-usap kami pero kayo ang mag-midget sa amin. Kasi pag nagsasalita kami sa trading post, hindi naman kami pinapakinggan ng mga disposers. Tapos yung mga farmers para maki-cooperate sila. Pag kami lang na sinasabi niyo ang mag-uusap, parang wala ding saysay, sabi namin. Ang sabi nila, sige tignan natin. Wala, hanggang sige tignan natin, wala na. Dagdag pa nila, kailangan din ng mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga farmer, buyer at disposer upang maiwasan ang sabay-sabay na pagdala ng ani. Sa ngayon, umaasa ang mga magsasaka na mas papakinggan ng pamahalaan ang kanilang mga panukala upang maiwasan ang paulit-ulit na pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ang 12 individual na sinasabing sangkot sa illegal mining sa Albay. Samantala aabot sa 350 kilo ng basura ang nakolekta sa cleanup drive sa mga ilog sa Soxargen kasabay ng ginugunitang World Water Day. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, 15 individual ang naaresto matapos salakayin ng mga otoridad ang illegal mining operations sa Barangay Santa Barbara, Rapu-Rapu, Albay. Pinangunahan ng operasyon ng Mines and Geosciences Bureau Region 5 kasama ang Department of Environment and Natural Resources, mga LGU at Philippine National Police. Nakumpirma sa investigasyon na walang kaukulang permit ang mga operasyon at labag sa mga batas pangkalikasan at pagmimina. Nasamsam din sa lugar ang iba't ibang kagamitan kabilang ang rod mill, generator, water pump, mga gamit sa pagmimina at mga sako ng mineral na naproseso. Sa Visayas, isinusulong ng Healthcare and Mercury Waste Management Project ang toxic-free hospitals upang mapabuti ang waste management at mapanatiling ligtas ang mga health facilities. Sa isinagawang roadshow sa Eastern Visayas Medical Center, ipinakilala ang Nurse Susie Mascot na naghihikayat ng tamang segregation ng basura at paggamit ng reusable na mga gamit. Lumalabas sa paunang pag-aaral na umabot sa 78% ng basura sa ospital ay plastic na nagmumula sa medical at non-medical na mga gamit. At sa Mindanao, umabot sa 350 kilong non-biodegradable waste ang nakolekta sa mga ilog sa Soxargen Region bilang bahagi ng paggunita sa World Water Day.
pinanguna ng Department of Environment and Natural Resources 12 ang aktibidad na nilahukan ng mahigit 300 individual mula sa iba't ibang sektor. Isinagawa ang clean-up sa Nuangan River sa Kidapawan City, Big Margos River sa Glan, Sarangani, Kalaong River sa Maitum, Sarangani at Limulan River sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Kasabay nito, nagsagawa rin ng information campaign upang palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng water conservation. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagyang bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong araw nagsara sa 60 pesos and 55 centavos ang palitan kontra dolyar sa merkado. Mas humina pa ito kaysa 60 pesos and 30 centavos na naitala noong Lunes, March 23. Dagdag kaalaman po, kapag sinabing wisdom tooth, automatic, ipapabunot na yan. Pero teka lang, may silbi ba talaga ang wisdom tooth at bakit siya tinawag na wisdom tooth? Alamin natin. Tinawag itong wisdom tooth dahil ito ang huling tumutubong ngipin, karaniwan sa edad na late teens hanggang early 20s. Panahon na sinasabing mas mature na ang tao. Ibig sabihin parang simbolo ito ng pagdating sa adulthood. Sa kabila ng bad reputation nito, may mga benepisyo rin ng wisdom teeth, lalo na kung maayos ang tubo. Kapag healthy at tama ang alignment, tumutulong sa pagguya ng pagkain, nagbibigay ng extra support sa jaw at ibang ngipin, at tumutulong sa balance ng bite o kagat. Sa madaling salita, parang backup molars mo sila. Ito pang mas nakakagulat. Sa recent studies, ang wisdom teeth ay may stem cells na pwedeng gamitin sa future medicine. May research na nagpapakita na ang cells na ito ay may potential sa repair ng nerves at diseases tulad ng brain disorders. Ibig sabihin, ang ngipin na akala natin useless pwedeng maging susi sa future treatments. Pero bakit madalas pinapatanggal? Dahil sa maraming tao, kulang ang space sa panga. Tumutubo ito ng pahiga o mali ang direksyon at nagdudulot ng infection o siksikan ng ngipin. Kaya sa ilang cases, mas ligtas itong alisin kaysa iwan. Kaya minsan, akala natin yung wala ng silbi, meron palang hidden purpose para dyan. Sana may natutuhan kayo at lagi tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kaursi ngayong araw ng Biyernes. Salamat at shoutout kina Dolor Di Maisip, Romel Kamhit at kay Jun Canal. Ganyan din kay Kaloy Paradero, Jose Licop at Jason Faderanga. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 18, na nagsasabi, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. At yan ang naging kabuuan na ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.